King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 869. Pagbabalik. Ang biglaang pagbabago ng mga kaganapan ay nahuli sa lahat ng hindi nakabantay. Ang Blue Serpent King at ang Thousand Changes Illusionist Dragon ay mga bitag lang. Ang susi ay naibigay na sa iba. Bilang isang pag-iral na nabuhay sa hindi mabilang na millennia, alam ng Black Serpent Dragon ang lahat ng nangyari sa Exiyang Palace, at minamaliit ng mga tao ang katalinuhan nito. Walang sapat na oras para mag-react. Basag. Ang itim na barrel-thick chain sa Black Destruction Serpent Dragon ay bumukas na may malutong na metal na tunog na kumakatawan sa kawalan ng pag-asa sa buong langit at lupa. Matatapos na ang lahat. Puputulan ko muna kayong mga langgam, pagkatapos ay sisirain ang mga ari-arian ni Exiyang. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpakawala ng mahabang dagandong nang lumitaw ang isang escarlate itim na apoy sa malaking itim na kaliskis nitong katawan. Ang aura ng Black Destruction Serpent Dragon ay agad na naging higit sa 2 beses na mas malakas kaysa dati. Boom! Isang ipinagbabawal na aura ng dragon ang dumaan sa Exiyang Palace, at ang lahat ng nilalang ay nagsimulang manginig habang sila ay nahulog sa walang katapusang takot. Sa loob ng Exiyang Palace, ang mga elite sa labas ng mundo ay natakot. Nagsimulang manginig ang kanilang mga bloodline, at wala ni isa sa kanila ang maaaring gumamit ng kanilang true yuan. Hindi man lang sila makapag-isip ng maayos, nanginginig lang sila. Ang bloodline ng Destruction Dragon Race ay nireranggo sa ika-9 sa 10,000 ancient races, kaya ito ay nakatayo sa tuktok. Ngayon na ang Yuan Silang Divine Chains ay na-unlock na, ang Black Destruction Serpent Dragon ay maaari na ngayong magpalipat-lipat ng kanyang Dragon Yuan Divine Power. Nagawa ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng na patatagin ang kanilang mga sarili, ngunit hindi nila naitago ang pagkagulat sa kanilang mga mata. Ang kalahating hakbang na hari at hari na mayroon pa ring destruction marka ay nahulog sa lupa. Sa mga tuntunin ng bloodline, kapangyarihan, at purong estado ng pag-iral, ang Black Destruction Serpent Dragon ay nalampasan sila ng sobra. Sa kritikal na sandali na ito, marahang hinawakan ni Zhao Fen ang arm guard sa kanyang braso, at isang masamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Nan Gongsheng. Gayunpaman, nangyari ang hindi inaasahan. Weng! Sa sandaling i-unlock ng Black Destruction Serpent Dragon ang Yuan Silang Divine Chains, ang mga kadena ay sumanib sa susi at sumabog sa isang flash ng 5 kulay na banal na kidlat. Boom! Sa isang iglap lang, ang 5 kulay na banal na kidlat ay bumuo ng hindi mabilang na mga tanikala ng kidlat na bumabalot sa Black Destruction Serpent Dragon. Arg! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay namilipit sa kalangitan habang ito ay sumisigaw. Nakakatakot na kapangyarihan ng kidlat. Ang lakas ng wind lightning sa loob ng katawan ni Zhao Feng ay nagsimulang manginig ng hindi mapakali. Kahit na ang God Tribulation Lightning ay bahagyang nanginag. Hindi matansya ni Zhao Feng kung gaano kalakas itong 5 kulay na banal na kidlat. Talagang nagawa nitong masaktan ng husto ang Black Destruction Serpent Dragon. Bam! Ang malaking katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay nahulog sa lupa at lumikha ng umuusok na bunganga. Walang hiya Exiyang. Ang lakas ng loob mong magplano laban sa akin. Ang galit na kalsada ng Black Destruction Serpent Dragon ay umalangaw sa buong langit at lupa. Isang kurot lang ng aura nito ay halos makabasag na ng isipan ng maraming tao. Pang! Pang! Bam! Sa isang lugar na natatakpan ng alikabok, ang malaking katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagsimulang magpumiglas habang ang 5 kulay na tanikala ng kidlat ay hiniwa sa laman nito. Hihihi! Ang pag-iiwan ng landas ng pagtakas para sa kaaway ay hindi isang bagay na gagawin ni Master Exiyang. Isang masamang boses ang narinig mula sa loob ng katawan ni Nan Gongsheng. Noong araw, alam ng Ancient God Exiyang na hindi niya may seal magpakailanman ang Black Destruction Serpent Dragon, kaya nag-iwan siya ng isang susi sa likod upang gumawa ng pakana laban sa Black Serpent Dragon. Paliwanag ni Nan Gongsheng. Alam niya ito mula sa Evil God Mental Thought Body. Ang mga eksperto sa loob ng Exiyang Palace ay hindi napigil ang magpakawala ng mahabang hininga habang ang malamig na pawis ay namumuo sa kanilang likod. Palaging may mas mataas sa food chain. Bagamat ang Black Destruction Serpent Dragon ay may walang kapantay na battle power,
Ito ay tinatakan ng sinaunang Diyos na si Exiyang, na nag-iwan pa ng isa pang hakbang sa itaas. Sa kasamaang palad, ang susi ay matagal nang nakaupo doon, kaya ang kapangyarihan ng kidlat sa loob nito ay hindi kahit 100 ng kanyang pinakamataas. Kung hindi, ang masamang boses sa loob ng katawan ni Nan Gongsheng ay nagsabi sa tonong nanghihinayang. Umatras muna tayo sa ngayon. Nakita ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng na ang 5 kulay na tanikala ng kidlat sa paligid ng katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagsisimula ng hangina. Kasabay nito, isang maliit na bitek ang lumitaw sa Yuan Silang Divine Chains. Sigurado si Zhao Feng na hindi kayang patayin ng 5 kulay na kidlat ang Black Destruction Serpent Dragon, at makakalayan na ito sa lalong madaling panahon. Naunawaan ng lahat ng mga taong elite na dumating, at mabilis silang umatras sa kailaliman ng Exiyang Palace. Matatapos na ang Divine Illusion Dimension. Habang tumatagal tayo, mas marami tayong pag-asa na mabuhay. Maingat na umatras si Senior Marshal Brother Zub. Ang mga damo at bulaklak sa Exiyang Palace ay mas malinaw kaysa dati. Mabilis na tumakas ang mga elite mula sa Black Destruction Serpent Dragon. Ginamit ng Blue Serpent King at ng Thousand Changes Illusionist Dragon ang pagkakataong ito para makapasok sa lupa, ngunit wala nang nagmamalasakit sa kanila. Habang sila ay umaatres, naramdaman ni Zhao Feng na ang Black Destruction Serpent Dragon ay unti-unting nahihirapan. Makalipas ang kalahating araw, ang mga elite at henyo ay nagtipon-tipon sa kailaliman ng Exiyang Palace. Medyo malaki ang tsansa na mabuhay tayo. Ang Divine Illusion Dimension ay aalis sa kontinente bago pumasok ang Black Serpent Dragon. Ngumiti ang ika-8 prinsipe. Sa pinakakaunti, ang banta ng Black Destruction Serpent Dragon ay mas maliit kaysa bago nito na-unlock ang mga kadena. Mabagal na lumipas ang oras habang naghihintay ang lahat. Ang pakikibaka mula sa Black Destruction Serpent Dragon sa labas ng Exiyang Palace ay ganap na tumigil pagkatapos ng isa pang kalahating araw. Mga tao, kahit nasugatan ako, bahagi ako ng Destruction Dragon Race at madali pa rin kayong mapatay ng mga langgam. Isang malalim na boses ang umalangaw sa Exiyang Palace sa pamamagitan ng Mark of Destruction. Boom! Boom! Nagsimulang manginig muli ang God's Forbidden Array sa labas ng Exiyang Palace. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay naging isang lalaking-lalaki na may itim na kaliskis at pumasok sa Exiyang Palace sa pamamagitan ng isang bitek. Ang Yuan Silang Divine Chain sa labas ng Exiyang Palace ay nabasag. Matapos alisin ang Yuan Silang Divine Chains, ang Black Destruction Serpent Dragon ay maaari na ngayong gumamit ng mga lihim na diskarte at maging isang anyo ng tao. Whoosh! Sa sandaling ito, ang lalaking may sukat na itim ay nagpakita ng nakamamatay na ekspresyon habang tinakpan siya ng iskarlate itim na apoy at lumikha ng isang malabong itim na buhawi. Boom! Nawasak ang bawat buhay na nilalang at naging itim ang lahat saan man pumunta ang hugis tao na Black Destruction Serpent Dragon. Dumating na ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang mga ekspresyon ng ilang elite sa loob ng Exiyang Palace ay kapansin-pansing nagbago. Bagamat hindi malaki ang black-scaled na tao, nakakatakot ang pinsalang ginawa niya sa kabila ng pagsugpo ng kapangyarihan ng Exiyang Palace. Karamihan sa mga elite ng tao ay nasa loob ng kailaliman ng Exiyang Palace. Sa loob ng underground cellar. Yu Fei, maaari tayong magsama at tulungan kang alisin ang destruction mark. Iniunat ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng ang kanilang mga kamay. Si Zhao Yufei ay nagpakita ng kagalakan, na naging pag-aalala. Nagsimula nang magsalubong ang mga kilay niya. Alam ni Zhao Feng na nag-aalala siya sa iba pang miyembro ng Duanmo family. Yufei, walang oras. Ang iyong Mark of Destruction ay partikular na pinalakas ng Black Destruction Serpent Dragon at kakailanganin ng maraming oras para maalis ito. Bahagyang umiling si Zhao Feng. Ang pag-alis ng Mark of Destruction ay lubhang nakakapagod. Si Zhao Feng ay walang hilig o kakayahang tumulong sa iba. Ang pakinabang ng pag-alis ng Mark of Destruction ay ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi maramdaman ang mga ito. Unang pinatay ng Black Destruction Serpent Dragon ang mga may Mark of Destruction. Ang mga walang isa ay maaaring itago. Sa makatuwid, karamihan sa mga tao ay nagsisikap na alisin ang kanilang Mark of Destruction, ngunit hindi marami ang nagtagumpay.
Ang mga nakagawa nito ay sina Zhao Feng, Mo Dongyao, Nan Gongsheng, at ilang iba pa. Bam! Boom! Boom! Ang buhawi na nilikha ng hugis tao na Black Destruction Serpent Dragon ay nanalanta sa mga gusali malapit sa gilid ng Exiyang Palace. Arg! Mayroon ng isang maliit na bilang ng mga henyo at elite na dinurog ng mahinang itim na buhawi. Whoosh! Ang hugis tao na Black Destruction Serpent Dragon ay napakabilis at maliksi. Sinadya din itong sipsipin ang mga elite ng tao sa buhawi. Karamihan sa mga tao sa Exiyang Palace ay napuno ng takot at gulat. Ang mga hari na hindi nakaalis sa Mark of Destruction ay ang unang pangkat na napatay. Wala ni isa sa kanila ang nakalaban. Swerte lang ang nagpasya kung sino ang napatay kanina. Gayunpaman, sa isang tiyak na tore, ang dalawang may kulay ube na mga figure ay may kalmadong mga ekspresyon at walang mga palatandaan ng gulat. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay malubhang nasugatan. Kumahag lang ito sa Exiyang Palace para ilabas ang galit nito. Sabi ni Nan Gongsheng, ang banta ng Black Destruction Serpent Dragon ay mas mahina pagkatapos na day ni Exiyang. Si Zhao Feng at Nan Gongsheng ay wala ring Mark of Destruction, at mayroon pa silang Misty Spatial World. Kung sino ang pinakamalamang na makaligtas sa insidenteng ito, sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay madaling nangunguna sa dalawa. Ang bloodline ng Destruction Dragon Race ay napakapangit, at maaari nilang mabawi ang kanilang mga pinsala at maging mas malakas sa pamamagitan ng pagdudulot ng pagkasira. Malamang, kapag nasira ng Destruction Dragon ang isang buong dimensyon o mundo, makakakuha sila ng isang uri ng Origin of Destruction, na magpapalakas sa kanila. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Ito ang espesyalidad ng bloodline na nirerango sa ika-9 sa 10,000 Ancient Races. Bakit sisirain ng Destruction Dragon Race ang lahat kung walang mapapala rito? Arg! Tumakbo. Nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng Exiyang Palace habang ang lahat ng mga henyo at elite ay nagkalat. Woo! Roar! Sa isang tiyak na sandali, ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal at sumugod patungo sa lugar kung saan kasalukuyang matatagpuan si Zhao Feng. Nang inig ang katawan at kaluluwa ni Zhao Feng nang makaramdam siya ng matinding panganib bago pa man ito dumating. Shua! Isang pilak na liwanag ang tumakip kina Zhao Feng at Nan Gongsheng, at nagsimula silang maglaho. Sa susunod na sandali, lumitaw sina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa panlabas na gilid ng Exiyang Palace. Si Zhao Feng ay nag-iwan ng higit sa 100 spatial markings sa paligid ng mga panlabas na gilid ng Exiyang Palace. Biglang humiyaw si Zhao Feng habang sinusulyapan niya ang dimensyon na nagiging transparent. Ang kanyang God's spiritual eye ay bahagyang nakakakita sa sukat na ito, at mayroong malabong bundok at ilog sa ibaba. Ang aura ng Continent Zone. Napuno ng kagalakan ang mukha ni Zhao Feng nang lumitaw ang isang suction force mula sa token ng kanyang clan. Ang bawat elite na pumasok sa Divine Illusion Dimension ay binigyan ng return token, na magagamit para bumalik sa kanilang puwersa kapag malapit nang umalis ang Divine Illusion Dimension. Maaari tayong bumalik ngayon. Ang mga sigaw ng matinding kagalakan ay tumunog sa Divine Illusion Dimension. Shua! 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 Lumipad ang ilang elite at henyo patungo sa malabong sona ng kontinente at mabilis na naglaho. Parang naging panaginip ang dimensyon sa harapan nila. Isang tunay na dimensyon. Ang Black Destruction Serpent Dragon, na patuloy pa ring naninira, ay hindi maiwasang huminto at tumingin sa malabong sona ng kontinente ng may kalupitan. Shua! 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 Parami ng parami ang mga elite sa loob at labas ng Exiyang Palace ay nagsimulang mawala. Nan Gongsheng, magkikita tayong muli sa hinaharap. Sinundan ng katawan ni Zhao Feng ang puwersa ng pagsipsip mula sa return token, at pumasok siya sa isang maulap na landas na tila parehong mali at totoo sa parehong oras. Pagkatapos ng hindi tiyak na tagal ng panahon. Whoosh! Ang katawan ni Zhao Feng ay dumaong sa isang itim na entablado, at hindi mabilang na mga tandang ang tumunog mula sa mga miyembro ng 10,000 Sacred Clan sa malapit. Ito ang 10,000 Sacred Clan na matatagpuan sa Great Tianfeng Island Zone. King of Gods, Kabanata 870. Nakakatawa. Sa Divine Illusion Dimension, nagsimulang maging malabo at transparent ang lahat. Sa sandaling ito,
ang mapangarapan na mundo ay nagsisimula ng umalis sa sona ng kontinente. Ang unang bahagi na nadiskonekta ay malapit sa hilagang kanlurang rehiyon ng continent zone, hindi sa gitna. Sa loob ng isang malaking palasyo na parang hayop. Yu Tianhao, maswerte ka na nakuha mo ang inheritance sacred item ng Heavenly Power God. Isang lalaking pula ang buhok na nababalutan ng kumikinang na gintong liwanag na may hawak na sibat at nakatayo sa isang malaking nagniningas na may pakpak na dragon. Para siyang God of War and Fire. Ang aura mula sa nag-iisang may pakpak na dragon ay malapit sa isang emperor. Sa tapat ng lalaking pula ang buhok ay isang batang itim ang buhok na may maputlang ekspresyon at dugong tumutulo mula sa kanyang bibig. Ang itim na buhok na si Yu Tianhao ay nasa gitnang yugto lamang ng Void God Realm, ngunit mayroon siyang layunin sa pakikipaglaban na maaaring matakot sa parehong mga Diyos at ghosts. Napakalakas mo, ngunit hindi mo ako tunay na kalaban. Pinunasan ni Yu Tianhao ang dugo sa kanyang bibig habang nagmumula sa kanya ang malakas na kumpiyansa. Ang lalaking pula ang buhok ay masyadong malakas. Ang kanyang cultivation at bloodline ay parehong perpekto. Sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga kapalaran, nagawa niyang makalusot upang maging isang emperor sa Divine Illusion Dimension. Higit pa rito, nakuha rin niya ang isang nagniningas na may pakpak na dragon na ang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang emperor. Kung hindi dahil sa katotohanan na si Yu Tianhao ay kinilala ng inheritance intent ng Heavenly Power God, siya ay lubos na natalo. Mayabang. Sa lahat ng mga henyo ng nakababatang henerasyon sa Divine Illusion Dimension, si Xuan Yuanwen lang ang kapareha ko. Sa kasamaang palad, hindi ko siya nakilala sa pagkakataong ito. Lumitaw ang panunuya sa mukha ng lalaking pula ang buhok. Para bang hindi niya inilagay si Yu Tianhao sa kanyang mga mata. Shua. Shua. Si Yu Tianhao at ang pulang buhok na lalaki ay parehong nawala. Pagkatapos noon, nagsimulang magdiskonekta ang mga gitnang bahagi ng Lord Dynasty, at ang mga henyo sa loob ng Exiyang Palace ay nagsimulang maglaho. Si Zhao Feng at ang iba pa ang huling nawala. Kapag ang Divine Illusion Dimension ay transparent, makikita ng isa na ito ay nasa tuktok ng Continent Zone, at ang hilagang kanlurang bahagi ng Lord Dynasty ang unang nagdiskonekta. Pagkatapos nito ay dumating ang mga gitnang rehiyon. Sa dulo ay ang 10,000 Sacred Clan, ang True Martial Sacred Clan sa Kang Ocean, at ang iba pa. Ang pinakamapanganib na lugar sa Divine Illusion Dimension ay, walang duda, ang Exiyang Palace. Shua. 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 Sa sandaling ito, ang lahat ng mga henyo at elite sa loob ng Exiyang Palace ay napuno ng kagalakan habang sila ay bumalik sa Continent Zone. Bagamat ang Exiyang Palace ang pinakadelikado, ang kapalaran dito ay nalampasan din ang iba pang mga lugar. Ang mga maaaring umalis ng buhay ay magkakaroon ng hindi masusukat na hinaharap. Isang totoong mundo. Napakahusay, napakahusay. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay malamig na tumingin sa mga nawawalang henyo at hindi sila pinigilan. Sa halip, nasa sabik nitong dinilaan ang labi. Magkakaroon ng pagkawasak saan man ako pumunta. Ang figure ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagsimulang lumubog sa malabong sona ng kontinente. Bumalik sa Tianfeng Great Island Zone, malapit sa karagatan sa paligid ng gilid ng Continent Zone. Shua. Isang batang may purple na buhok ang lumitaw sa receiving stage ng 10,000 Sacred Clan. May lumitaw. Si Zhao Feng. Ang batang ito ang unang lumitaw. Tumunog ang mga bulalas ng ilang 10,000 Sacred Clan member. Ako ang unang lumitaw. Huminto si Zhao Feng at naunawaan pagkatapos mag-isip tungkol dito. Dahil hinabol niya ang Black Destruction Serpent Dragon hanggang sa Exiyang Palace, nakapasok siya sa rehiyon na konektado sa mga gitnang bahagi ng Continent Zone, na mas maagang nadiskonekta kaysa sa karamihan ng iba pang mga rehiyon. Junior Martial Brother Zhao, kumusta ang mga gantimpala sa Divine Illusion Dimension? Junior, bakit ka mag-isa? Nasaan ang iba? Ang mga miyembro ng mas bata at mas matatandang henerasyon ay pinalibutan si Zhao Feng at tumingin sa kanya ng kumikislap na mga mata. Malaki ang pinagbago ni Zhao Feng. Huling yugto ng Great Origin Core Realm. Ang brat na ito ay nasa gitnang yugto lamang ng Small Origin Core Realm nang pumasok siya sa Divine Illusion Dimension. Tinalakay ang ilan sa mga panloob na alagad.
Gumamit lang si Zhao Feng ng ilang buwan upang makapasok mula sa gitnang yugto ng Small Origin Core Realm hanggang sa huling yugto ng Great Origin Core Realm. Nakakabigla ito. Kailangang malaman ng isa na maraming oras ang ginamit sa pag-scout out sa Divine Illusion Dimension. Walang gaanong oras para magtanim. Ang bilis na ito ay hindi mabilis. Umiling si Zhao Feng. Hindi pa talaga siya gumugol ng maraming oras sa paglilinang sa Divine Illusion Dimension. Kung ihahambing sa Nan Gongsheng at kumpanya, ang bilis na ito ay hindi itinuturing na ganoon kabilis. Siya ay medyo mas mabilis kaysa kay Nan Gongsheng, ngunit dahil lamang sa muli niyang paglilinang. Sa makatuwid, si Zhao Feng ay hindi masyadong nasiyahan sa kanyang bilis ng cultivation at nagsalita ng may katapatan. Gayunpaman, ginawa nito ang mga miyembro ng mas bata at mas matatandang henerasyon na magbunyag ng mga kakaibang ekspresyon, na parang nabulunan sila. Nagpapakita lang ang brat na ito. Tiyak na nakatagpo siya ng malaking kapalaran sa loob ng Divine Illusion Dimension. Ang mga titig na damapo kay Zhao Feng ay naglalaman ng inggit, selos, ayaw, init, at iba pang emosyon. Mayroon ding ilang mga divine senses. Zhao Feng. Isang surge ng magnificent power ang dumurog at naging sanhi ng pagkaluskos ng Soul Dimension. Agad na tumahimik ang malakas na stage. Maraming tao ang naramdaman na parang may malaking bundok na dumudurog sa kanila. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga sukat ay talagang malaki. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Hindi pa siya nasanay. Napakalaki ng pressure sa Divine Illusion Dimension, at ang pagkakaiba sa kapangyarihan na maaaring ilabas ng Void God Realm Kings ay maaaring magiba ng halos 1,000 beses. Zhao Feng. Ang tinig ng hari ay naglalaman ng bahagyang tanda ng galit habang dumobol ang presyon. Ang brat na ito ay umaarte na parang walang kinalaman sa kanya kahit na ito ay isang hari na nagsasalita ng tama sa kanya. Agad na naramdaman ng mga miyembro sa paligid ni Zhao Feng na nahihirapan silang huminga, na para bang na-freeze ang kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, si Zhao Feng ay nanatiling nakatayo na parang wala siyang nararamdaman. Ang eksenang ito ay nagpagulat sa nagtatanong na hari, at marami sa mga nakatatandang half-step na kings ang nakaramdam ng kakaiba. Maaari ko bang tanungin kung ano ang sasabihin ng elder na ito? Tumangala si Zhao Feng sa isang elder na nakasuot ng tela. May isa pang nasa katanghaliang gulang na hari na nakasuot ng puting nyebe na damit na dumating, ang amo ni Huang Yanho, si Haring Luyon. Elder Wu, kung mayroon kang sasabihin, mangyaring gawin ito ng matyaga. Ang pakikipagtalo sa isang junior ay nagpapababa lamang ng iyong katayuan. Tawag ni Haring Luyon. Napakalakas ng suporta ni Zhao Feng sa Tianfeng Great Island Zone. Malamang, may Void God Realm Emperor sa likod niya. Higit pa rito, hinangaan siya ni Duke Nanfeng at sinubukang aiugoy siya sa kanyang tabi. Hindi ko siya parurusahan sa pagiging walang galang sa akin, ngunit kailangan niyang sabihin sa amin ang lokasyon ng iba pang miyembro ng angkan. Si Elder Wu sa kanyang damit na tela ay malamig na ngumisi at pinigilan ang galit sa kanyang puso. How dare a Origin Core Realm Junior na maging walang galang sa Kings dahil lang sa malakas ang kanyang suporta? Zhao Feng, lumitaw ka ng kalahating araw ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Nasaan ang iba? Tanong ni Haring Luyon. Bakit si Zhao Feng lang ang bumalik? May na-encounter ba yung iba? Ang mga tanong na ito ay nagpasikip sa puso ng 10,000 Sacred Clan na mga miyembro ng Upper Echelon. Pagkatapos ng lahat, ang mga pumasok sa Divine Illusion Dimension ay mga henyo o mas matatandang elite na may malaking potensyal. Ang buhay o kamatayan ng mga elite na ito ay maaaring matukoy ang kinabukasan ng 10,000 Sacred Clan. Ang iba. Nag-isip sandali si Zhao Feng bago sumagot. Nakipaghiwalay ako sa kanila kaagad pagkatapos pumasok sa Divine Illusion Dimension. Walang masyadong nasawi noong huli kong nasuri. Sa mga unang yugto ng Divine Illusion Dimension, si Zhao Feng ay kasama ng grupo mula sa 10,000 Sacred Clan ng ilang sandali. Matapos lumitaw ang Black Destruction Serpent Dragon, nagsama sina Zhao Feng at Nan Gongsheng at umalis na mag-isa. Maghiwalay. Bakit ka umalis sa grupo? Naging malungkot ang ekspresyon ni Elder Wu. Ito rin ang tanong na ikinakuryos ng iba. Dahil nagkaroon ng disaster.
Isang Black Destruction Serpent Dragon ang tumakas mula sa selyo nito at lahat ay kailangang tumakbo. Binuod ni Zhao Fang ang nangyari. Hindi bababa sa 70% ng kanyang sinabi ay totoo. Ang hindi lang niya binanggit ay ang sinadya niyang makipagtambalan kay Nan Gongsheng at umalis dahil sa tingin niya ay masyadong mahina ang grupo ng clan. Pinatunayan ng realidad na ito ay isang magandang turning point para sa kanilang dalawa. Sina Zhao Fang at Nan Gongsheng ay nagsama-sama upang dumaan sa isang yugto kung saan pareho silang nasa pinakamahina. Destruction Dragon Race. Black Destruction Serpent Dragon. Nang marinig ito, ang mga miyembro ng angkan ay umaktong parang pinapakain ng kwento at kalahating nagdududa. Walang basehan na mga kwento. Naging malamig ang ekspresyon ni Elder Wu habang ang kanyang king intent ay gumagalaw at sinubukang pilitin si Zhao Fang. Ngunit nalaman niyang hindi naman apektado si Zhao Fang. Matieg ang sinabi ni Zhao Fang sa kanya kung ano ang nangyari, ngunit sunod-sunod na nagtanong si Elder Wu at ang kanyang mga kasama at gusto ng karagdagang detalye. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang habang unti-unti siyang naiinip. Kung gayon, tatanungin kita, anong kapalaran ang nakilala mo sa Divine Illusion Dimension? Paano makakarating ang maliit na Small Origin Core Realm sa huling yugto ng Great Origin Core Realm pagkatapos umalis sa proteksyon ng kanyang grupo at sa napakaliit na panahon? Kumislap ang mga mata ni Elder Wu. Ang junior na ito ay hindi man lang naapektuhan ng kanyang king intent. Nangangahulugan ito na tiyak na nakatagpo siya ng malaking kapalaran sa Divine Illusion Dimension. Swerte. Hindi tulad ng isang malaking sikreto. Maraming tao ang pumasok sa Ancient God Palace. Tungkol naman sa bilis ng cultivation ko, sa tingin ko ay hindi ito masyadong mabilis. Matapat na sagot ni Zhao Fang. Dahil sa pagtatanong at tono ni Elder Wu, nawalan siya ng pasensya. Ang Ancient God Palace. Ang ganitong bilis ng paglilinang ay hindi mabilis. Anong biro? Lalong naging halata ang galit sa mukha ni Elder Wu. Ang isang maliit na Origin Core Realm Junior ay hindi man lang siya inilagay sa kanyang mga mata, at ang kanyang tono ay hindi rin maganda. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na lahat ng sinabi ni Zhao Fang ay totoo. Ang pangalan ni Zhao Fang ay malapit nang makilala sa buong Lord Dynasty at lahat ng 3-star at 4-star powers. Nasa iyo kung maniniwala ka o hindi, aalis na ako ngayon. Pagkatapos sabihin ito, nagsimulang umalis si Zhao Fang at hindi na nag-abala pang magpaliwanag. Kailangan niyang bumalik at ayusin ang nakuha niya sa Divine Illusion Dimension. Marami siyang nakuha sa Divine Illusion Dimension, at ang sinaunang metal na singsing ay hindi man lang magkasya sa lahat ng ito. Sa kabutihang palad, mayroon siyang substandard na God level na Misty Spatial World. Brat, tumigil ka. Kung hindi mo ako bibigyan ng magandang paliwanag, ibababa kita. Isang magnificent power ang lumabas mula kay Elder Wu habang siya ay nagalit, at isang hindi nakikitang kapangyarihan ang sumakop kay Zhao Fang. Nakakatawa. Nagalit din si Zhao Fang at pinalaganap ang kapangyarihan ng kanyang Sacred Lightning Body habang sinisipa niya si Elder Wu. Bam! Boom! Sa sandaling pinakawalan ang sipa na ito, nagbago ang kulay ng langit at lupa. Kumikislap ang kidlat habang ang gininto ang asol na kapangyarihan ay bumaril sa hangin. Arg! Isang kirot lang ng aura na ito ay naramdaman ng mga miyembro ng angkan na parang dinudurog sila ng bundok. Marami sa kanila ang nagluwa ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Gago, nakalimutan ko. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang nang maalala niya ang pagkakaiba dito at ng Divine Illusion Dimension. Ang kanyang Sacred Lightning Body ay umabot na sa mga unang yugto ng ikalimang antas, na madaling durugan ang mga normal na kings. Bam! Sumigaw si Elder Wu habang ang kanyang magnificent power ay nabasag at ang kanyang katawan ay lumipad. Halos mabali ang kanyang mga buto sa pagluwa ng mga subo ng dugo. King of Gods, Kabanata 871. Patay lahat. Plop, plop, plop. Ang sipa ni Zhao Fang ay hindi lamang nagpalipad sa Void God Realm King na si Elder Wu. Marami sa mga kalapit na miyembro ang sumigaw at nagluwa ng mga subo ng dugo. Ang lakas ng sipa na ito ay tila naglalaman ng libu-libong kilo ng puwersa, at tila ito ay maaaring yumanig sa kalangitan. Boom! Bahagyang yumanig ang isang kalapit na bundok, at maraming pagsabog ang maririnig. Ito.
Paano? Nagsimulang kumulo ang dugo ng ilang alagad nang sila ay natulala. Bamuka ang bibig ni Haring Luyon. Nagawa niyang masaktan ng husto si Elder Wu gamit ang kanyang purong pisikal na lakas lamang. Nanlamig ang likod ni Haring Luyon dahil nawala siya sa focus. Kahit na ang katotohanan ay naruroon, si Haring Luyon ay naghinala sa kanyang mga mata. Pang! Sa kabilang panig, pinalipad si Elder Wu at bumagsak sa isang bundok, na nagdulot ng ulap ng alikabok na tumaas sa hangin. Ikaw! Paano ito posible? Maputi ang mukha ni Elder Wu. Pakiramdam niya ay nabasag ang kanyang mga buto, at hindi man lang siya makaakyat. Ang mga kilos ni Zhao Fang ay naging sanhi ng pagkatakot at pagkatulala ng marami sa mga tingin sa kanya. Ang ilan sa mga nasugatang miyembro ng angkan ay hindi man lang alam kung ano ang nangyari. Paumanhin, nakalimutan kong kontrolin ang kapangyarihan ko. Ang paghingi ng tawad ni Zhao Fang sa mga nasugatang miyembro ng angkan ay nagpahiyaw sa mas maraming tao sa takot. Hindi niya gustong saktan ang mga inosenteng miyembro ng klan na ito. Si Zhao Fang ay iba kay Nan Gongsheng. Dahan-daang naipon ni Zhao Fang ang kanyang kapangyarihan, kaya nanatiling hindi nagbabago ang kanyang personalidad. Ayaw niyang pumatay ng mga inosenteng tao nang walang dahilan. Gayunpaman, kalalabas lang niya mula sa Divine Illusion Dimension at ang power suppression nito, kaya hindi niya makontrol ng mabuti ang kanyang kapangyarihan. Sa Divine Illusion Dimension, ang lakas ng sipa na ito ay napigilan at hindi ito halos nakakagulat. Higit pa rito, bago pumasok si Zhao Fang sa Divine Illusion Dimension, ang kanyang Sacred Lightning Body ay nasa simula pa lamang ng ika-4 na antas. Ang pagkakaiba noon at ngayon ay parang langit at lupa. Wood of Wind Lightning. Pinalawak ni Zhao Fang ang kanyang mga braso, at isang malabong berdeng alon ng wood lightning ang kumalat sa paligid. Naramdaman ng mga nasugatan na miyembro na pinalilibutan sila ng Wood of Wind Lightning, na nagpakilabot at mabilis na gumaling ang kanilang mga katawan. Maaaring pagalingin ng Wood of Wind Lightning ang ilan sa kanilang mga nakatagong lason at iba pang mga pinsala. Ang kalidad at epekto ng Wood of Wind Lightning na iyon ay maihahambing na sa Void God Realm Kings. Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Haring Luyon habang sinisiyasat niya si Zhao Fang sa isang bagong liwanag, hindi bilang isang junior, ngunit bilang isang tao sa parehong antas ng kanyang sarili. Salamat, Junior Marshal Brother Zhao. Ang mga miyembro na pinagaling ay nadama na ang kanilang estado ng pag-iral ay tumaas ng kaunti. Ang mga tingin kay Zhao Fang ay puno ng takot at paggalang. Pagkatapos ng lahat, hindi sinasadya ni Zhao Fang na saktan sila. Zhao Fang, napakalakas mo, ngunit bilang isang miyembro ng 10,000 Sacred Clan, paano mo masasaktan ng husto ang isang elder? Huminga ng malalim si Haring Luyon habang nagtatanong. Kung hindi niya ako unang inatake, hindi ko siya aatakihin. Matuwid na sabi ni Zhao Fang, at si Haring Luyon ay tumigil sa pagsasalita. Sa katunayan, si Elder Wu ang unang umatake. Ang mga aksyon ni Zhao Fang ay masasabing nasa pagtatanggol sa sarili, ngunit ang pagtatanggol sa sarili na ito ay medyo sobra-sobra. Gayunpaman, hindi rin nagsisinungaling si Zhao Fang. Talagang nakalimutan lang niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Pwede na ba akong umalis? Gusto ni Zhao Fang na umalis sa entablado. Pakihinti sandali. Lumalabas ang pawis sa noo ni Haring Luyon habang siya ay naninigas. Matapos isipin ang nangyari kay Elder Wu, naging maingat siya sa pag-iisip kung ano ang mangyayari kung sinubukan niyang pigilan si Zhao Fang sa pamamagitan ng puwersa. Elder, may kailangan ka pa ba? Sa kabila ng kanyang pag-aalala, huminto ang mga yapot ni Zhao Fang, at siya ay may kalmadong ekspresyon. Hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng anumang pagkilos, na nagpapahintulot kay Haring Luyon na makahinga. Sa totoo lang, masyadong nag-isip si Haring Luyon. Kung kinausap lang ni Elder Wu si Zhao Fang na may magalang na tono, walang gagawin si Zhao Fang. Kung sasalakayin nila siya, bakit tatayo lang si Zhao Fang doon at hihintayin ang kanyang kamatayan? Zhao Fang, wala pang lumilitaw mula sa 10,000 Sacred Clan na pumasok sa Divine Illusion Dimension. Ikaw ang unang lumabas, kaya maaaring kailanganin mong maghintay ng kaunti upang maiwasan ang paghihinala. Sabi ni Haring Luyon sa mapayapang tono. Sinabi niya ito bilang isang mungkahi, hindi isang utos. Sige,
Maghihintay ako saglit. Tumanggaw si Zhao Feng at naramdaman na makatwiran ang sinabi ni Haring Luyon. Dahil wala naman siyang ginawang masama, hindi siya natakot. Pagkasabi nun ay umupo siya sa itim na stage at pumikit. Ang pakikipagtulungan ni Zhao Feng ay nagbigay daan kay Haring Luyon na magpakawala ng mahabang hininga, at nalaman ng iba pang miyembro ng angkan na si Zhao Feng ay hindi makatwiran. Sa kabaligtaran, siya ay napaka-casual. Tama iyan, kung may problema ka, sabihin mo lang. Hindi na kailangang makipag-away. Kung hindi muna umatake si Elder Wu, hindi sana mag-counterattack si Zhao Feng bilang pagtatanggol sa sarili. Ang mga pinagaling ni Zhao Feng ay nagsimulang mag-usap, at sila ay nasa panig ni Zhao Feng. Sa itim na entablado, umupo si Zhao Feng at nagsimulang ayusin ang natanggap niya sa Divine Illusion Dimension habang naghihintay siya. Nakakuha siya ng maraming mapagkukunan, at sino man sa mga ito ay maituturing na bihira sa sona ng kontinente. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga substandard God Weapon, ang Misty Spatial World at ang God-Slaying Arrows. Ang Misty Spatial World ang arm guard na kasalukuyang nasa braso ni Zhao Feng. Bagamat ito ay lamang isang item na uri ng suporta, ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Para sa God-Slaying Arrows, nakuha ni Zhao Feng ang dalawa sa kanila, habang ang pangatlo ay kinuha ng mga imperial. Hindi alam ni Zhao Feng kung gaano kalakas ang God-Slaying Arrows, ngunit kahit papaano, sigurado siya na hindi niya ganap na magagamit ang kapangyarihan nila ngayon. Bukod doon, ang God-Slaying Arrows ay minsan ding mga item na sinasabing kayang pumatay sa mga Diyos. Sa ilalim ng dalawang substandard God Weapon ay ang 100 Origin Sacred Honey at iba pang walang katulad na kayamanan, kabilang ang mga materyales sa paggawa na nakuha niya sa Building of Refinement. Kahit papaano, magagamit ang mga ito sa paggawa ng mga makalangit na sandata at maging sa mga inheritance ng Sacred Weapon na mas mababa lamang sa mga sandata ng Diyos. Ang ilan sa mga pinakamahalagang materyales ay maaaring umabot na sa antas ng Diyos. Bagamat mahalaga sila, hindi sila masyadong kapaki-pakinabang kay Zhao Feng sa ngayon. Gayunpaman, maaaring magamit ang mga ito sa hinaharap. Pagkatapos noon ay dumating ang Green Water Skylot Uses, ang Spiritual Flesh Snow Jade Lotus Roots, ang Golden Bones, at ang Soul Suppressing Stone. Mayroon siyang napakaraming Green Water Skylotios at Spiritual Flesh Jade Lotus Roots. Ang mga kayamanan sa antas na ito ay lubhang kaakit-akit kahit para sa Void God Realm Kings, at si Zhao Feng ay nakakuha ng malaking halaga sa Exiyang Palace. Higit sa lahat, mayroon siyang bundok ng mga mapagkukunan na hindi gaanong mahalaga kaysa sa Green Water Skylotiuses, tulad ng Water Mother Essence at iba pa. Kung hindi dahil kay Zhao Feng ang Misty Spatial World, hindi niya maibabalik ang lahat ng resources na ito. Mabagal na lumipas ang oras, at ang isip ni Zhao Feng ay nabaon sa Little World ng Misty Spatial World. Ang munting mundo na ito ay may sariling mga ilog at bundok, at may mga buhay pa nga sa loob. Ito ay higit sa 1 grado na mas mataas kaysa sa Little Worlds of Emperors. Siyempre, lahat ng nangungunang kayamanan na nakuha niya sa Divine Illusion Dimension ay inilagay sa isang hiwalay, individual na dimensyon ng Misty Spatial World. Ang sukat ng imbakan na ito ay may mas malakas na depensa at mas matatag, na naging dahilan upang mas mahirap masira at magnaz. Weng weng weng. Sa isang sulok ng munting mundo ay naroon ang isang kayeg ng 5 poison distinct bees. Mayroong ilang beakings at mahigit 100 piling bubuyog. Ang natitira sa 100 bubuyog ay hindi bababa sa maihahambing sa mga huling yugto ng Great Origin Core Realm o mas malakas. Ang mga makamandag na bubuyog na ito ay maaaring pumatay ng mga tao na mas malakas kaysa sa kanilang sarili kung gagamitin nila ang kanilang mga pag-atake ng pagpapakamatay. Ang dahilan kung bakit pinananatili ni Zhao Feng ang ilang mga regular na bubuyog ay dahil sila ay may potensyal at maaaring palakihin sa munting mundo. Ang 5 poison distinct bees ay nangangailangan ng pollen at nectar para lumakas, at si Zhao Feng ay may mga bundok ng kakaibang halaman at bulaklak na nakuha niya mula sa Divine Illusion Dimension. Ang mga halaman na hindi niya kailangan ay maaaring gamitin ng 5 poison distinct bees. Naniniwala si Zhao Feng na ang mga bubuyog na ito ay maaaring maging elite na mga bubuyog sa lalong madaling panahon, at ang ilan sa mga elite na bubuyog ay maaaring maging king bees.
Ang layunin ni Zhao Fang ay palakihin ang mga bubuyog na ito hanggang sa mabantaan nila ang kahit 3 star na kapangyarihan. So. Habang inaayos ni Zhao Fang ang kanyang mga mapagkukunan, ang tunog ng paglipad ay patuloy na lumitaw. Makalipas ang 1 oras, ilan pang hari ang dumating malapit sa itim na entablado. Ang isa sa kanila ay isang elder na sakop ng magnificent power. Nahigitan ng kanyang aura ang iba pang mga hari. Isa siyang Pictier King. Elder Yin. Binati ng ibang mga hari si Elder Yin nang may paggalang nang makita siya. Walang gaanong Pictier King sa 10,000 Sacred Clan, ngunit isa si Elder Yin sa kanila. Elder Yin, dumating ka sa tamang oras. Ang nasugatan na si Elder Wu ay nagawang lumipad papunta kay Elder Yin. Elder Wu, ano ang nangyari sa iyo? Nagulat si Elder Yin. Kasalanan lahat ng magnanakaw na yan. Pagkatapos makakuha ng kapalaran sa Divine Illusion Dimension, hindi niya tayo inilalagay sa mga mata niya na mas matatandang hari. Pinalaki ni Elder Wu ang nangyari. May nangyaring ganyan. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Elder Yin habang tinitingnan niya ang may kulay ubing buhok na nasa itim na entablado. Nakaupo lang roon ang maputlang buhok. Ang pagdating ng lahat ng mga haring ito ay hindi nagpabago sa kanyang ekspresyon. Ang sinumang Void God Realm King mula sa isang 2-star o 3-star na kapangyarihan ay hindi magiging masaya kung nakita nila ito. Elder Yin, ang iyong disipulo ay nasa Divine Illusion Dimension din at hindi pa lumalabas. Patuloy ni Elder Wu. Ang Void God Realm Kings ay nag-aalala para sa kanilang mga disipulo at dumating upang malaman ang sitwasyon sa loob ng Divine Illusion Dimension, ngunit si Zhao Fang lamang ang nakabalik hanggang ngayon. Kung may nangyari sa aking disipulo sa Divine Illusion Dimension, ikaw ang mananagot. Isang dumadagandong na boses ang tumunog sa kaluluwa ni Zhao Fang. Itinaas ni Zhao Fang ang kanyang ulo at tumingin sa makapangyarihang Pictier King na si Elder Yin. Sa sandaling ito, alam ng middle upper echelon ng clan na si Zhao Fang ay umalis sa grupo at nakahanap ng malaking kapalaran habang kumikilos ng mag-isa. May mga taong naghinala na pinatay ni Zhao Fang ang iba upang kunin ang lahat para sa kanyang sarili, ngunit ang katotohanan ay mabubunyag lamang kapag ang iba ay bumalik. Ang mga elite ng 10,000 Sacred Clan ay hindi nagpakita kahit makalipas ang 4 na oras. Teka, huwag mong sabihin sa akin na lahat ng tao mula sa 10,000 Sacred Clan ay namatay sa Divine Illusion Dimension. Si Zhao Fang ay may kakaibang ekspresyon. Kadalasan, hindi mangyayari ang ganoong bagay maliban kung nakilala nilang lahat ang Black Destruction Serpent Dragon. Siyempre, hindi ito parang isang buong grupo na Nullipol ay hindi pa nangyari. Gayunpaman, kung ang grupo mula sa 10,000 Sacred Clan ay talagang lahat ay namatay sa Divine Illusion Dimension, kung gayon ang pressure at mga hinala na kailangang harapin ni Zhao Fang ay magiging napakalaki. Sa kabutihang palad, hindi ito nangyari. Sa isang tiyak na sandali. Shua. Ang mga pamilyar na figure ay nagsimulang lumitaw ng sunod-sunod habang ang mga miyembro ng angkan ay sumisigaw. King of Gods, Kabanata 872. Pananagutin kita. Bumalik na sila. Lumabas si Kung Feiling. Nagsimulang lumitaw ang mga figure sa itim na entablado at huminto lamang pagkatapos ng ilang paghinga. Iniskan ni Zhao Fang ang grupo sa entablado. Humigit kumulang kalahati ng grupo ang nakabalik, kabuo ang 40 o 50 tao. Ang aura na nagmumula kay Kung Feiling ay mas malakas kaysa dati. Siya ay may matingkad na damit, at nalaman ni Zhao Fang na ang kanyang true yuan at ang mga aura ng bloodline ay mas malakas kaysa bago siya pumasok sa Divine Illusion Dimension, ngunit medyo malayo pa rin siya sa Void God Realm. May ilang iba pa na pamilyar si Zhao Fang sa grupo, kasama sina Old Fei, Liu Tianfan, at Wang Yanho. Maging si Senior Marshal Brother Guang ay naroroon. Mabutit nakabalik na sila. Sabi ni Haring Luyon sa mababang tono habang ang kanyang tingin ay dumapo sa kanyang mga disipulo. Ang kanyang personal na alagad at ang kanyang in-name na disipulo ay parehong naroroon. Walang naging hari. Bagamat ang ilan sa mga disipulo ng Origin Core Realm ay nakagawa ng kaunting pag-unlad, hindi pa rin ito gaanong kumpara kay Zhao Fang. Nag-usap ang mga elder. Hindi mahirap sabihin na ang grupo mula sa 10,000 Sacred Clan ay hindi maganda sa Divine Illusion Dimension.
Karamihan sa mga elite at henyo ay pagod na pagod, at ang ilan ay baldado pa o malubhang nasugatan. Halimbawa, nawalan ng paa si Old Faye at ngayon ay may tungkod na. Alam ni Zhao Feng na hindi lahat ay makakahawak ng kapalaran. Kahit na may natuklasan sila, maaaring wala silang kakayahang aktwal na i-claim ito para sa kanilang sarili. Ilang half-step kings at kings ang namatay sa Exiyang Palace. Para sa mga masyadong mahina, talagang maswerte sila na hindi nakapasok sa Exiyang Palace. Zhao Feng. Tiningnan ng mga nagbabalik na henyo ang kabataang may kulayubang buhok na nakaupo sa lupa. Kung ikukumpara sa kanilang sarili, ang pag-unlad ni Zhao Feng ay napakalaki. Ang kanilang mga titig ay puno ng puot, inggit, paggalang, at iba pang emosyon. Zhao Feng. Hinawakan ni Old Faye ang kanyang tungkod habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin na may komplikadong ekspresyon. Kung nanatili ka sa grupo at tinulungan mo kami, hindi kami mahihirapan sa Divine Illusion Dimension. Natahimik si Zhao Feng. Sa totoo lang, hindi kinasusuklaman ni Old Faye si Zhao Feng, bahagya lang niyang sinisisi si Zhao Feng dahil sa hindi niya pananatili at pagtulong. Ang lakas na ipinakita ni Zhao Feng sa Underground City ay napakahusay na. Malaking tulong sana siya sa grupo ng 10,000 Sacred Clan. Sinubukan ng 10,000 Sacred Clan na pumasok sa ilang sinaunang guho, ngunit nabigo sila sa pinakamaliit na margin, na nagresulta sa mabibigat na casualty. Zhao Feng, kung hindi ka umalis sa grupo, hindi sana namatay sina Senior Marshal Sister Yun at Junior Marshal Brother Chen. Zhao Feng, dahil sa iyong pagiging makasarili, iniwan mo ang grupo at ginawa kaming mabigat na casualty. Ang mga nagbabalik na henyo ay nagtanong at nagsalita sa hindi masayang tono. Ang ilan ay muntik ng maningil ngunit pinigilan ng ilan sa iba pang kalapit na miyembro. Tumigil ka, manahimik ka. Agad silang pinigilan ni Haring Luyon at ng kanyang mga kasama. Ang lakas ni Zhao Feng ay nakakatakot. Ang malubhang nasugatan na si Elder Wu ay isang halimbawa. Kung kahit na ang isang hari ay humantong sa ganoon, kung gayon si Zhao Feng ay maaaring bumahing at iyon ay sapat na upang patayin ang iba pang mga henyo at elite. Zhao Feng, hindi kita kinasusuklaman sa ginawa mo. Masisisi ko lang na hindi kami naging malakas o maswerte. Ngunit bilang miyembro ng 10,000 Sacred Clan, hindi mo ginawa ang magagawa mo para tulungan kami. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Old Faye habang nakasandal sa kanyang tungkod. Mukha siyang matanda at nag-iisa. Nang marinig iyon, nanlabo ang mga mata ng mga nagbabalik na henyo at elite, at natahimik sila. Hindi nila masisisi ang lahat kay Zhao Feng. Kung sila ay sapat na malakas, isa pa o mas kaunti si Zhao Feng ay hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba. Ginagawa ng isa ang dapat nilang gawin. Junior Marshal Brother Zhao, hindi kita sinisisi, medyo nabigo lang ako. Isang ngiti ng panunuya ang ibinigay ni Liu Tianfan. May mga sugat sa kanyang katawan, at kalahati ng isa sa kanyang mga tainga ay nakagat ng isang hayop. Tumagal ng ilang sandali ang katahimikan bago nagsalita si Zhao Feng. Isipin mo na lang ako bilang ang orihinal na Zhao Feng. Nang marinig iyon, napatigil ang lahat. Kung ito ang orihinal na Zhao Feng, malamang na wala siyang karapatang pumasok sa Divine Illusion Dimension. Ang batang may purple na buhok na ito ay ibang-iba sa orihinal na Zhao Feng, at wala siyang masyadong nararamdaman para sa 10,000 Sacred Clan. Tinulungan lang niya ang Yunling Zhao family dahil ito ay isang hiling ng orihinal na Zhao Feng. Higit pa rito, ang kapalaran na nakuha ko ay sa pamamagitan ng pagsubaybay sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang landas na iyon ay puno ng kamatayan at panlilinlang. Huminga ng malalim si Zhao Feng nang maalala niya ang nangyari. Parang nasa harap niya mismo ang mga mapanganib na eksenang iyon sa Divine Illusion Dimension. Sinusubaybayan ang Black Destruction Serpent Dragon. Bulalas ng mga nagbabalik na henyo at elite ng 10,000 Sacred Clan, habang ang mga ekspresyon ni Kong Feiling, Old Faye, Liu Tianfan, at kumpanya ay nagbago ng malaki habang sila ay humihinga ng malamig. Sa paglalakbay na iyon, hindi mabilang na kalahating hakbang na hari at hari mula sa Sky Suspension Palace, ang Great Gun Imperials, Sky Sword Pavilion, ang 8 Big Families, at iba't ibang puwersa na may katulad na lakas ang namatay. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Napakaraming half-step kings at kings ang napatay sa Exiyang Palace.
Ang mga pamilyar na pangalan ng 3-star, Pick 3-star, at maging ang 4-star superpowers ay bumulwak mula sa bibig ni Zhao Fang. Sa sandaling ito sa oras, lahat ng iba ay patay tahimik. Nai-imagine nila kung gaano kabanggas ang laban na iyon. Higit pa rito, ang naturang balita ay malapit nang maglakbay sa buong mataas na antas ng Great Gunlord Dynasty at iba pang puwersa. Ang pinakamahina sa mga elite na pumasok sa Exiyang Palace ay nasa level ni Kung Feiling. Old Fei, gusto mo bang pamunuan ko ang grupo ng 10,000 Sacred Clan sa ganoong kalaliman? Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Ang mga puso ni Old Fei at ng kumpanya ay nanginginig. Wala silang masabi. Kahit na mayroon pa silang 100 lakas ng loob, hindi sila mangangahas na sundan ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang mga pamilyar na 3-star at 4-star na kapangyarihan ay hindi isang bagay na maihahambing sa kanila. Sa pamamagitan lamang ng pag-alis sa grupo ay nakalipad si Zhao Fang sa kalangitan at naipalabas ang kanyang buong potensyal. Higit pa rito, ang orihinal na Zhao Fang ay namatay na, kaya ginagamit lamang ni Zhao Fang ang angkan na ito para umakyat sa entablado ng mundo. Kailangan nating hintayin ang balita mula sa ibang puwersa para makumpirma kung totoo ba ang sinabi mo o hindi. Isang malamig na ngiti ang bumasag sa katahimikan. Ito ay nagmula sa malubhang na sugatan na si Elder Wu. Sa tabi ni Elder Wu ay ang Pick-tier King na si Elder Yin, na ang mga tingin ay patuloy na lumilipat sa grupo. Pangit ang ekspresyon niya at hindi nagsalita ng matagal. Elder Yin, anong nangyari? Hindi ba bumalik ang iyong personal na disipulo mula sa Divine Illusion Dimension? Nalaman ni Haring Luyon na may mali. Ang ekspresyon ni Elder Yin ay lubhang kakaiba. Wala nang mga figure na lumilitaw sa itim na entablado. Ang mga hindi pa lumitaw ngayon ay tiyak na namatay sa Divine Illusion Dimension. Si Junior Marshal Brother Wang ay namatay mula sa pananambang ng isang mutated venomous Spider King. Ang mga ekspresyon ni Kung Feiling, Liu Tianfan at ng iba pa ay lumabo. Ang Junior Marshal Brother Wang mula sa kanilang mga bibig ay halatang personal na alagad ni Elder Yin. Matapos kumpirmahin ang bangungot na ito, nagsimulang manginig ang katawan ni Elder Yin. Namula ang kanyang mga mata habang pilit na pinipigilan ang lungkot at ayaw sa kanyang puso. Malinaw na ibinuhos ni Elder Yin ang maraming emosyon sa personal niyang disipulong ito. Bakit napaka hindi patas ng langit? Umuungal si Elder Yin habang lumilitaw sa kanyang mga mata ang hangarin sa pagpatay, at pinandilatan niya si Zhao Fang na nakaupo lang doon. Bakit ang kabataang umalis sa grupo ay nakatagpo ng napakaraming kapalaran samantalang ang kanyang personal na alagad ay pinatay? Zhao Fang, sinabi ko na kapag may nangyari sa aking disipulo, papanagutin kita. Isang surge ng magnificent power ang dumurog kay Zhao Fang. Elder Yin, huminahon ka. Sinubukan siyang pigilan ni Haring Luyon at ng kanyang mga kasama, ngunit si Elder Yin ay isang Pick-tier King at ang kanyang nasasakupan ay halos nagkatotoo. Kasama si Bam. Itinulak niya ang dalawa pang hari na nagtangkang pigilan siya. Lahat, bumalik. Nakita ni Kung Feiling, Old Fei, at kumpanya na hindi tama ang sitwasyon at mabilis na umatras mula sa itim na entablado. Ayaw ding hilahin ni Zhao Fang ang mga inosenteng taong ito, kaya nanatili siyang nakaupo sa entablado habang malamig ang tingin niya kay Elder Yin, na puno ng layuning pumatay. Junior, alam mo ba ang iyong mga krimen? Ikinaway ni Elder Yin ang kanyang kamay, at isang malaking madilim na pulang kamay ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng ulo ni Zhao Fang. Hindi siya nawalan ng lakas. Kailangan niya ng dahilan para kumilos laban kay Zhao Fang, at si Zhao Fang ay talagang medyo kahina-hinala. Siya ay umalis sa grupo at kumilos sa kanyang sarili. Ito lamang ang lumabag sa mga patakaran ng angkan. Kung gusto mong kumilos laban sa akin, gawin mo na lang. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kahit na ano, kailangan kong bumalik at maglinang. Dahan-daang tumayo si Zhao Fang laban sa presyon ng kamay. Weng! Ang gininto ang asol na liwanag ay kumikinang sa paligid ni Zhao Fang habang siya ay tumangkad. Boom! Isang nangingibabaw na pisikal na puwersa ang nagtulak palayo sa malaking kamay sa hangin na nilikha ni Elder Yin at naging sanhi ng pagyanig ng bundok. Sumusuway sa isang elder. Parusahan kita. Umuungol si Elder Yin habang itinutulak niya ang isang palad. Isang madilim na lugar na malapit ng magkatotoo ang lumitaw,
at isang madilim na pulang kamay ang naglabas ng napakaningning na liwanag. Boom! 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 Dahil sa puwersa, gumuho ang ilang gusali sa malapit. Ang galit ng isang Pictier King ay nagpa-atras sa iba pang mga hari, at ang nasugatan na si Elder Wu ay nagpakita ng isang ngiti. Bastos ka! Sumuntok si Zhao Feng habang pinapaikot niya ang kanyang Sacred Lightning Body. Isang alon ng gininto ang asol na pisikal na puwersa at isang surge ng kidlat ang bumaril. Gayunpaman, ang kanyang Sacred Lightning Body lamang ay hindi sapat upang labanan ang isang Pictier King. Ho! Bam! Isang malasalaming apoy ang umusbong sa paligid ni Zhao Feng habang ang isang magulong nasusunog na sensasyon ay bumaril patungo sa malaking kamay at domain ni Elder Yin. Bam! Bam! Boom! Kung ang isang tao ay tumingin mula sa malayo, makikita ang isang umuungal na araw na naglalabas ng isang nakasisilaw na apoy na nagpapula sa kalangitan. Lumitaw ang mga bitek sa domain ni Elder Yin. Nakakakilabot na bloodline ng fire. Hinaranggan ng mga kalapit na kings ang shockwave at naramdaman nilang nag-iinit ang kanilang mga bloodline at katawan. Naramdaman ng ibang miyembro ng clan na mas malayo ang kanilang mga bloodline. Ang ilan sa mga mahihina ay nahulog sa lupa at parang nilamon sila ng apoy. Niwala silang kakayahang tumakbo. Bam! Napaatras ng ilang daang yarda ang katawan ni Elder Yin, at pilit niyang pinigilan ang kumukulo na dugo sa kanyang katawan. Shoo! Habang siya ay umaatras, isang apoy na hindi madaling maapula ang sumunog sa kanyang katawan. Ano? Anong nangyayari? Natigilan si Elder Yin. Sa pakikipagpalitan kay Zhao Feng ngayon, naramdaman niyang nawala ang bahagi ng kanyang Yuan Qi. Sa kabilang banda, bahagyang nanginginig ang katawan ni Zhao Feng nang maramdaman niya ang mainit na daloy sa kanyang katawan, at nawala ang pagod mula sa Exiyang Palace.